Sunod ay ang people management. Kailangan din ito ng tao dahil ang machines ay walang empathy at walang emotional understanding. Hindi sila masyadong hindi sila nakapag-iisip dahil kung ano yung napapaloob sa kanila, yun lang talaga. AI can assign tasks, pero ang manager ay kailangang mag-handle ng conflict, motivation, and teamwork issues. Kailangan din ng sunod ay ang coordinating with others. Bakit kailangan ito? Sa Industrial Revolution 4.0, trabaho ay team-based at global. Kinakailangan ng online collaboration sa group project na may members mula sa ibang bansa. Kailangan ng coordination sa schedule, output, at communication. Iba pa rin talaga yung collaborations ng mga manggagawa. At wala nito yung machines. Kasi kung ano nga lang yung naroon sa kanya, yun lamang yung ibibigay niya. Sumunod ay ang emotional intelligence. Bakit kailangan ito? Kasi ang machines ay walang tunay na emosyon. Kasi nga, hindi naman ito tao. Ang AI chatbot can answer questions, pero kapag galit o frustrated, ang customer o ang tao mas effective sa paghahandle. Iba pa rin kasi kapag tao yung nag-handle ng situation. Maaari silang mag-adjust depende kung ano ang kinakailangan o ano ang pangangailangan sa isang industry. At sunod ay ang judgment and decision making. Kinakailangan din ito. Dahil hindi lahat ng decisions ay purely database. May moral, ethical, at situational factors. Halimbawa na lamang ito sa ospital. AI can suggest diagnosis, pero doktor ang magde-decide kung ano ang treatment and the best treatment para sa mga patient. Dahil ang AI ay artificial lamang. At sunod ay ang service orientation. Isa rin ito sa skills na kinakailangan. Kailangan kasi ang machines ay efficient pero walang tunay na malasakit. Kasi wala naman silang nararamdaman. Hindi tulad ng tao, di ba? At AI can check and guess, pero staff ang nagbibigay ng warm human experience sa customer. Ang tao pa rin ang gumagabay sa mga staff at sila pa rin yung nagtuturo kung ano ang dapat. Sila ang mas nakakaalam. Sunod ay ang negotiation. Bakit kailangan? Dahil ang machines ay hindi marunong magbasa ng emotion at compromise. Halimbawa, sa business deal, AI can analyze price trends, pero ang tao ang nagni-negotiate ng final agreement between companies. Sila pa rin ang magde-decide sa business na kanilang ginawa. At sunod ay ang cognitive flexibility. Kinakailangan ito dahil ang mundo ng Industrial Revolution 4.0 ay mabilis magbago. Ang trabaho ngayon ay maaring iba na bukas. Ang 10 skills ay kailangan dahil hindi sapat ang pagiging matalino lang. Kailangan ang kakayahang mag-isip, makiramdam, mag-adapt at lumikha ng bagay na hindi kayang gawin ng machines. Marami pa rin ang kayang gawin ng tao na hindi magagawa ng machines. Kaya, hindi malalamangan o hindi matataasan ng machines kung ano ang kayang gawin ng tao. At ito ang mga skills na kinakailangan pang linangin sa Education 4.0 sa ating curriculum upang makasabay ang mga tao sa pagbabago.